Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre, mga nagwawagi. Mga ka-win-win, ready na ba kayo? Today, we have a special guest who knows how to serve not just on the volleyball court, but also in life. She's a champ in sports, a star on TV, and an action woman literally. Let's give a big For the Win welcome to Gretchen Ho. Gretchen, thank you for coming over. Thank you din. Medyo nako-conscious ako sa'yo dahil alam ko professional na interviewer ka. Ako yung sumasagot pero ngayon baligtad na. But thank you for accepting our invitation dito sa podcast namin. Para maramdaman niyo po yung kalbari namin. Kaya nga. Nako-conscious tuloy ako. Kinakabahan tuloy ako magtanong sa'yo dahil alam ko professional ka. But thank you. Thank you for coming over dahil itong podcast namin is really to inspire people. So nag-invite kami ng mga guests na will serve inspiration sa mga kababayan natin, especially those facing challenges dahil maraming mga kababayan tayo na dumadaan sa maraming challenge. At alam ko ikaw rin, no? Especially your transition from sports to being a host. So, and that's a big transition. Kwento mo nga sa amin paano nangyari yung transition na yun and how did you end up in, of course, being one of our most famous hosts here sa bansa natin. Siguro gaya po ninyo ako. Una-una, galing din ako sa Filipino-Chinese family. So, sa kultura po natin, usually we're conservative, we're shy. Many times we're stiff as a box. So when I entered the industry, I was self-aware na ganun po ako. Madamdamin. Tayong mga Chinese talagang tahimik. We don't like showing emotion. So, pumasok po sa industriya, it was not just about learning the craft, but akala also... ko ako lang, pati family mo pala, ganun. Oo, nakarelate nga po ako, kaya natutuwa po ako. Pero, siguro, katulad din po ninyo, very competitive tayo sa mga... bagay. Challenge na nasa harapan natin. So, I took it as a big task for me to overcome. So, my transition is not just from being a volleyball player to a host. Nag-news na rin ako. So, iba po yung broadcast journalism. Marami ng transitions actually. But yung very first time, gano katagal yung breaking in? Breaking in, your transition. Breaking in, siguro po mga 5 to 6 years until I felt like I was more comfortable on cam. Ako siguro in politics, 1 term. Mga 3 years. 3 years? Oh, di ba? Ang galing niyo po, fast learner. Well, wala. Andiyan na ako. Andiyan na ako. Nanalo na ako. So, nanalo na ako. Doon na. So, I have to transition eh. Yeah. So, kasi tumakbo ako. Parang... Wait, ano yung first position niyo? Congressman. Dito, sa Valenzuela. But alam ko yung sinasabi mo, yung first talaga medyo... nangangapa pa kayo. Nangangapa, hindi ka exposed sa tao. Pero dapat business kayo, di ba? Dapat. Dahil yun talaga yung aking training. Paano yung transition nyo? Dapat ako nag-interview sa'yo, di ba? Hindi, pero napasok ako because I wanted change here in Valenzuela. So, pumasok ako sa public service. But talaga, katulad ng sinabi mo, dapat nasa family business rin ako. Ganun din po siguro ako. I wanted change in the Philippines. Kaya pumasok ka sa broadcast. Fighting, doing public service from another end. Kasi siguro pareho naman ho tayo ng layunin. Iba lang yung pamamaraan. So how did you transition from sports kasi lagi po akong bata pa lang ako, meron akong passion for public service. I actually wanted to take up development studies in Ateneo. Pero sinabihan po ako ng mami ko na huwag ka mag-dev studies kasi walang pera. Ganun din sabi sa akin. Diba? Parang kung tutulong, wala kang pera. Tapos, okay, doon tayo. Nag-management engineering na lang ako. Tapos, dapat corporate world. Bigla ako inofera ng TV dahil sumikat na yung volleyball. And my parents said,
to my surprise, subukan mo na. Kasi minsan ka lang ma-offeran na mag-TV. Mag-broadcast. Yung corporate lagi naman nandyan. So, nagulat ako kasi nagkamali ba siya? Are you making more money sa broadcast kaysa sa... Okay naman. Okay naman. Kaysa sa negosyo? Okay naman. Tama naman. Kasi ayaw kami magnegosyo ng magulang namin. Kasi yung business nila, Photoshop. Yung may Video City branch kami noon. Tapos I think we also were distributor of Red Bull. So parang lahat po nagkaroon ng challenge. Nawala yung mga Photoshop. Then yung, di ba yung video, wala na, digital na rin. Then, so kumbaga lahat ng paghihirap sa negosyo nadaanan ng parents ko. So sinabihan nila kami na wag na kayo mag-business, mag-professional na lang kayo. Kaya yung mga kapatid ko, lawyer, doctor. Talaga? Ako yung pinaka, walwal. Oo. But ngayon professional broadcaster ka na, professional host. Yung warming up to the profession, para pong I grabbed all the opportunities I could. Doing speeches, doing events, doing... Hosting on TV. Yeah, nakita ko minsan sa pictures. Actually, nag-host din ako ng noon, Chinoy TV. Tapos basta lahat ng mabigyan po ako ng opportunity, kinukuha ko para makapag-practice on Ma-expose camera. Ma-expose, then get comfortable, learn how to throw questions, learn how to think on the fly. Pero dahan-dahan ko po inaral yon. Alam mo, mas nakaka-pressure sa being an athlete sa volleyball or ngayon sa broadcast? Kasi both merong audience. Para sa akin, diba? Both may audience. Mas mahirap maging athlete. Kasi pag nasa TV ka, may room to make mistakes eh. Like, you can just twist it, turn it around. Nagkamali ka, kuwari sa umagang kay ganda, pwede kang tumawa, make a joke out of it. Pero ang athlete, pag nagkamali ka, it's 1 point to the opponent. And you only have so much time to win a game. So, in terms of pressure, mas mahirap maging atleta. Pero ngayon, sa hosting, ganun din eh. You have to think fast eh. Totoo. Actually, sa mga host, believe rin ako kasi pag nasa stage ka, dapat aware ka sa nangyayari, tapos mabilis ka mag-isip. Diba, pressure rin yun? Pressure din yun. But it's something that, I think it's easier to survive. Kaysa being or baka sinanay na po ako ng volleyball sa mga basher. Kaya pagdating ko sa TV, parang ang resilient ko na sa mga feedback at saka sa comments. Kasi, especially now, may social media na. Kasi... Ang tinuro po sa amin sa volleyball ng coach namin, na magkaroon kami ng parang trusted circle namin. And then we only listen to that circle. And then we keep everyone out. Para hindi ka ma-distract. So, Gretchen, ano ba yung mga bloopers na na-encounter mo na parang wrong serve? Sa TV? Sa TV. Yung pinaka-blooper lang na naalala ko is, yung si Isko ba yun? Nagtatapon ng turon? Nagtatapon ng turon? Nagtapon siya sa ng turon. labas? Sa parang campaign period. Motorcade yun. Nagtapon siya ng turon, tapos minatamaan na kasi binibigay niya. Tapos binabasa ko po yung balita, tapos hindi ako makatigil pagtawa. Tapos hindi ko na mapasa yung susunod. Tapos sinalo na lang po ako ng partner ko na si Robbie Alampay. Si Robbie. Robbie Alampay. Partner ko sa newscast. Sinalo na lang niya ako, pero pareho kami tawa ng tawa. Yun pala so far. Kaya nga kaya po siya talagang i-turn around when you make mistakes on TV. But when you're an athlete, you cannot. From volleyball to broadcast, ano ba yung mga natutunan mong bagong skills? Siguro po yung pagsasabuhay ng mga kwento ng ating mga kababayan. I mean, writing it down and telling it in a way that feels true to the heart of their story. Hindi ako nagkaroon ng ganong pagkakataon nung lumalaki. Parang sumusulat ako ng mga tula. Pero yung doing a documentary, writing it, tapos immersing in the lives of... Ikaw ba nagsusulat nun? Meron po kung ilan na ako nasulat. Sa show ko and then you follow the script. Yeah, so I have a show that I produce. Tapos, there are episodes na I write. Ang sarap sa feeling na, kumbaga nakakwento nyo ng tama. So, yun po yung natutunan ko dito. Hindi siya madali, pero it's a privilege to be in the front lines of history and actually document it. Like, I've been a reporter of Heidelin Diaz. I was a reporter of yung Olympians natin, and then several other sporting figures din.
sa SEA Games. So what's your strategy to make their story more relevant and I guess for them to appreciate it? Para sa akin kasi, usually kasi when I was an athlete, the way they told their story, parang play-by-play eh. Parang nanalo to, tapos natalo yan, ganyan. Yung akin, inaalam ko talaga yung pinagdaanan ng atleta at ano yung ibig sabihin nun. Sinatsaga ko talagang puntahan kung saan sila. Like si Heidi Lin, pumunta ako sa gym niya sa Halahala. So you immerse yourself? Yes, you immerse yourself. And then for example, EJ Obiena, coming from the lens of an athlete, bakit siya nag-falter sa Tokyo Olympics? Kasi kinakabahan siya, kasi first time sa ganung crowd. Hindi maintindihan yun ng normal person, but from an athlete, you know the factors that matter before a match. So, which part of news are you comfortable with? Is it sports? So I came from sports. Politics? Is it? I came from sports and current affairs. Showbiz? Diba may showbiz rin eh. Yung showbiz, iba yun. May showbiz rin eh. Marami, so which one? Kasi may mga taong parang they specialize in sports, may specialize in showbiz. Sa mga nakikita ko lang. Sports kasi feels natural to me. Like, it's part of my being. I can pick up any day you can send me to the field and I can cover sports. Kahit anong sport pa inaalanin ko yan. I know how to cover it. But the getting into politics, political news, and being the one to throw the questions, na-challenge naman ako mag-aral ng mga batas. Kasi weakness ko yun noon. So ngayon, naiintindihan ko na siya, yung pala yun. So, meron nang papakilala sa'yo, makakatulong talaga. Lawyer. Ito siguradong, ito nakakatulong sa akin. Si ChatGPT 5. Pero yan, nakakatulong na sa akin. Nag-subscribe na nga ako eh. Minsan mali yung Pero itong bagong, mas accurate. Yung politician, yung totoong politician, mali rin naman sinasabi niya. So, wala rin man. Pati ito, ginagamit ko na ngayon. Ano po tinatanong niyo? Everything. Lahat. Like? Batas, anong what do I naging answer problema. If I'm asked this? Ganon. Actually, ginagamit ko on the fly rin, on the floor. On the floor, ginagamit ko na ngayon. Like for example, last time, pinag-uusapan namin yung reducing the minimum age of criminal liability. So, tinanong ko siya kung anong history. On the fly yun, kasi nandun na yung debate. Hindi, tama po kayo. Yun yung ginagawa ko. Yan, kasi mag-subscribe ka na kasi may bayad lang yun. Nag-subscribe na rin ako. Yung institutional knowledge kasi is a different thing, diba? Parang wala naman po makakatapat sa mga katulad ni Karen Davila, ni George Carino, nila Kabayan, nila Ted Filon. Ang dami po nila talagang nalalaman. Pero siguro yun nga, ang mga kabataan tulad po natin. Magaling po tayo na rin. sa teknolohiya. Kaya po natin mag-chat GPT. Pero yun nga, kailangan din siya i-double verify kasi nakailang beses na rin po na mali. I don't know kung nadaanan mo ito, but mabigat ang stereotyping, I think, in broadcasting, di ba? Kasi pag showbiz ka lang. Pag sports ka lang, sports. How do you handle those stereotypings? Na ito, pang sports lang to, pero ngayon pumapasok na sa news. Current events, yes, sa current events or sa politics. How do you handle that? Tama po kayo. It's a very good question kasi I've encountered that a lot from being an athlete and then mag-transition ka to hosting. Nagugulat yung mga tao and then now it's a different challenge. Siguro yung ugali ko po kasi kapag sinabi niyo hindi ko kayang gawin, mas lalo ko siya gagawin. Nagiging determined ka to parang wag mo po ko hahamunin kasi lalo kong gagawin. Parang mahilig lang po talaga ako proving people wrong. And I have always believed that if you do the work and you're diligent enough in it, we have even lawmakers who do well, who come from the world of show business. They've managed to do their homework and perform well. So I don't think it's impossible. And if you do the job with honesty and integrity, parang nobody can take anything away from you eh. But how do you change? Brand to it? But how do you change kasi stereotype is really from the point of view ng viewer, diba? So how do you change that perception? It's really perception eh.
Sa tingin kasi nila buhay, parang ganyan ka na, hanggang nababox ka sa ganyan. Nakikita ko po na when people see you do the work, hindi naman po mahirap baguhin yung kanilang mga minds. It's just a matter nga po of of proving that yung mga dinadaanan mo yung dapat mong daanan. Wala ka namang parang ginagawa mo lang to dahil kasikatan or dahil sa pera. Pag nakita naman po ng mga tao na you're honest to the purpose of ano po yung pinasok ninyo, hindi naman po mahirap baguhin yung kanilang mga isip tungkol dun sa Tingin mo, nabago mo na? Kasi I can see that you're transitioning to, or you have transitioned to feeling ko po kasi politics and current events. I believe in the calling of the Lord on my life. Yun po yung overarching. It's not really to prove people wrong, but I feel like God has positioned me in a very unique place where I can put together the world of sports, the world of show business, and the world of politics, and actually do something, harness its power, and move towards that calling of public service. Na, for example po, sa bike drive ko noong pandemic, nakakuha tayo ng donors from the private sector, from companies, from individuals. Nagamit po natin yung background sa news to Storify, yung mga binibigyan po namin ng bisikleta. Tapos, nakausap din po namin ng mga mayor ng mga cities to be able to influence policy. So, for a more lasting impact, kaya siya i-marry . Tapos, nagpunta rin po kami sa Basilan recently for my show na produce ko po and then I co-wrote with my co-anchor, si Ed Lingao. And then we had parang yung punto de vista namin dalawa. Siya kasi conflict reporter at ako naman po first-timer sa isang conflict area. Sa Tawi-Tawi? Sa Basilan. Basilan. Tapos, ang premise po ng episode, mapayapa na ba sa Basilan ngayon? So, noong napunta po kami doon, pumasok kami sa kampo ng MILF. Pinapasok kami kasi ako po kilala bilang volleyball player, si Ed naman kilala po bilang journalist doon. Yeah. So, yung MILF leader, warm sa amin. And, pagpasok po namin doon, ang una namin ginawa, nag-volleyball kami. Kasama yung mga MILF. With the rebels. With the fighters. Yes, and the soldiers. So, binaba po nila yung mga armas nila. We came together and then we played volleyball. At para pong, alam mo yung, hindi na kailangan magsalita. Na-bridge na po namin yung gap. And then, kasama po ng mga kabataan, we walked to this ambush area na hindi po sila nagpapapasok ng tao. And doon ko na-realize, ito po siguro yung tawag sa akin ng Panginoon that I am able to bring people from different sectors, people of influence, people of may pangalan, and find common ground. I may be walking in some weird, parang weird path. Hindi po maintindihan ng lahat. Pero it makes sense to me. Yun din po yung ko. Pamamaraan ko ng pasasalamat din sa lahat ng pinagdaanan mula pa nung atleta ako. Kasi gaya po ninyo, business na naman po talaga. Pero grabe rin po yung grasya ng Diyos. Ay, nakita ko ang dami mong ginagawa from Laguna to current events to politics. Punta ka pa ng Basilan, nakapaglaro ka pa sa mga fighters. Meron ka bang time out sa life mo? Do you Wala put po. A break in your life? Meron ka bang downtime for your life? Meron po, pag weekends sa farm ako. Parang si Alice Go. Parang si Alice Go. Parang si Alice Go. Ayun, yun po. Pangarap ko matagal na bata pa ako is to have my own farm. Pero hindi ko po akalain na at this age ay So, meron ka totoong farm? Meron pong... Hindi, totoong farm. Totoong farm, pero... Hindi kagaya ka Alice Go na... hindi. Totoong farm talaga. So, dahan-dahan, we're working on it. Yun yung parang... Yun yung escape ko. Pag it gets too much. Ano meron sa farm? What do you have? I have a house there and meron pa akong herb garden. Pero yung tanim namin, may ilang gulay pa lang. So, gusto ko talagang, doon, oras lang kailangan ko to spend there.
Meron ka bang... Hopefully may piggery, wala. May ano ba? Wala. Hindi ba po kasing laki po ng mga lupain po ninyo? Sa farm. So, iniisip ko, may piggery, may mga Gusto ko manok. matuto magtanim and to grow our vegetables. Parang ang layo naman from volleyball to hard Hindi news tapos naging eh. farming. Parang ang layo ng... Malayo po talaga. Doon po talaga ako. Pero I guess that's the outlet. Noong bata po ako, pangarap ko po talagang pumunta sa mga probinsya and do some sort of public service. Hindi ko po alam kung ano until I realized that I'm already doing it in my line of work. In your profession. Storytelling po pala yun. Tsaka at the same time, bringing help to the communities. So doon po sa aming farm sa Rizal, hopefully, makagawa rin ako ng mga initiatives doon that will help the community become a sustainable tourism area. So, we're working on that. Saan ba yan, yung farm? Sa Rizal. Sasabihin ko na po sa inyo, baka dumugi pa ito. Mamaya na lang. Sige. Time out muna. More kwento with Gretchen Ho after this short break. Tutoring program para sa mga bata. Bibigyan priority ang reading, math, and then science. Palalawakin pa natin yung ating mga daycare centers. Padadamihan pa natin yung ating mga daycare workers. Para magkaroon tayo ng konkretong programa pagdating sa mental health dahil ito ay isang problema na lumalaki sa ating bansa. Pero kulang pa rin ang kaalaman natin pagdating sa mental health. Tayo yung pinakauna nag-file noong 2015. Tinanggal ang tuition fee sa lahat ng pampublikong universidad at kolehiyo. At ngayon, meron ng 10 million students na nag-aral ng hindi nagbayad ng tuition fee. Meron na tayong high school na dedicated sa ating mga atleta pero hindi bibitawan yung academics. Dito natin makikita yung mga susunod na Alex Ayala, Hedilyn Diaz, Carlos Yulo. Importante na ang bata hindi lang matalino, dapat meron siyang tamang values. So itong batas na ito, minandato na magkaroon ng separate subject, dedicated subject for good morals and right conduct and value formation. Maganda rin itong batas na ito dahil mga out-of-school youth natin makakabalik na sa pag-aaral. Makukuha rin nila yung kanilang high school diploma na pwede na nilang gamitin sa paghahanap ng trabaho or pumunta ng kolehiyo. Ito pa rin po ang For the Win podcast at kasama pa rin natin si Gretchen Ho. Doon sa mga young women, mga batang babae na who wants to be like you, who wants to be successful in sports, dream rin nila na pumasok sa broadcast, anong ma-advise mo sa kanila? Anong first step na dapat nilang gawin? The first step is kapal ng mukha. Pero paano may overcome yun? Sabi mga Filipino-Chinese families are reserved, you just have to grab the opportunity that you have before you. It's not really difficult now. You can buy your own camera, practice in front of the mirror, how to talk, mag-upload ka lang, huwag ka masyado ma-conscious. Sabi po sa akin dati, upload ka lang na upload. Conscious na nga ako ngayon eh. Because you hold a higher office. Pero sa mga ordinary people, usually we're more conscious of and critical of ourselves than people are who are watching. Kasi mga tao talagang mas busy sa sarili nila eh. So, upload lang kayo na upload and then get better every time. Ano ba yung mga bagay na hindi pa alam ng tao tungkol sa'yo? You're a popular host, tagal ka ng, I think, how many years na? 7 plus 5. So, 12 years. Mga ganun po. So, 12 years. Meron pa bang mga bagay na hindi alam ng publiko tungkol sa'yo? Siguro po, because I've put on many hats as a host and as an anchor and nakikita po ng publiko madalas yung yung Gretchen the talent. Oo. Pero sa totoo lang po siguro yung pinakamasasabi ko, sobrang simple ko lang as a person. I mean, very very simple. I'm happy in my farm. I'm an introvert. Ayoko lang ng attention.
Ayoko lang. Actually, siguro, din ako. Siguro rin kaya rin ako naging news person. Kasi ayoko rin na ako yung nilalagyan ng spotlight. Actually, nung mayor ako, ganun ako. Oo. Kasi pag mayor, 24/7 yung kausap mo sa tao. Yeah. So may mga times talaga gusto ko ako lang mag-isa. Walang phone, walang TV. Kasi everyday, everyday may kausap ka eh. Pero mas gusto ko pong nagtatanong at nag-i-interview. At next time. nilalagay po yung attention sa buhay ng ibang tao. Oo. Yung you've been a host, you've been a courtside host, you've been ngayon sa broadcast, ano ang pinaka-winning feeling para sa'yo out of all of those experiences? Siguro pag nabibigyan namin ng hustisya yung kwento ng ating mga kababayan, when they tell us na, uy, salamat sa kwento mo, uy, napanood namin, uy, naiintindihan namin, at nabuksan yung mga mata namin, yun yung parang winning feeling. In public, kilala ka as a woman of action. So, kailan ka naman nagiging woman of inaction? Inaction meaning downtime. Walang ginagawa. How do you relax? How do I relax? I'm learning the art pa lang. Hindi, learning pa lang. Kasi ang sarap po talagang, siguro sa pagiging atleta, doon ko rin nakukuha yung pagiging woman in action. I have so much energy for life. But yeah, you're right. I'm learning dahan-dahan how to sit and just be. Meron ka bang pinaghahandaan na next season sa buhay ni Gretchen Ho? Meron ka bang next season? Sa buhay ni Gretchen? Pag-aasawa na po. Joke time tong na to no? Hindi, sabi ko nga, meron na akong Yun ba yung next season na, pag-aasawa na? Nakakuha na po ako ng ninong sa kasal, si Jose Marichan. Meron na akong ninang, si Auntie Robina Gokongwei. Meron ka na rin, may dress ka na rin. Wala pa. Meron na rin pare. Groom na lang. Joke lang. Joke lang. Kayo naman. No. I'm serious. I'm living life happily and I guess yung sa farm life. Yeah, but I'm sure you're looking at a bigger goal. Abangan nyo na lang. Dati, medals yung mga pinapanalo mo in sports. You've won many awards and many medals. Ano ang ibig sabihin sa'yo ng panalo ngayon? Peace of mind. Parang pang matanda, no? Siguro pag kinasal ka na yon talaga may peace of mind. Peace of mind. Kaya hindi po ako kinakasal. If you can give one winning advice to young people, ano bang mabibigay? Ang winning advice ko siguro, never stop learning. Lahat po posible, basta bukas yung isip natin sa tinuturo sa atin ng mga tao sa paligid natin, those who are wiser and more knowledgeable. Laging makinig sa ibang tao kasi... Kanino ka nakikinig? Kasi nasanay po ako na may coach as a volleyball player. So kahit sa workplace, naghanap rin ako lagi ng mentors who will teach me the trade, and parang nasanay po ako humingi ng feedback so ngayon, from the people who matter. Yun, never stop learning and keep listening and make the most out of what is given to you. Ako po, I would say, not the most talented, pero I would always pride myself in being the most hardworking person in the room. Sabi ko nga parang okay na kahit hindi ako yung pinakamagaling dito, pero reliable, maasahan mo kung kinakailangan mo ko. And feeling ko yung values na yon, tried and tested naman po yon, na will bring you success. Just, siguro sa Chinese, di ba, tinuturo po sa atin na you always live below what you earn. Live simply, humbly, modestly. Tsaka, hindi kagaya yung mga contractor. Diba? Mga contractor ngayon, di humble Oo. Maging simple lang. Kasi the more that, mas masinop kayo sa buhay, kung kahit tumataas yung sweldo nyo, mas marami kayo nasisave, pwede nyo invest, and then, dumadami yung blessings. There's always enough. Hopefully, not for everyone, but, diba, we have people in power like you, sir, to hopefully make it more equitable. Well, we're trying our best. And, it's a tough challenge, but we're trying our best.
And thank you for the advice. And I'm sure maraming nanonood sa atin mga young people na gusto maging katulad mo, especially mga athletes, and also who wants to transition into other professions. So I'm sure yung advice mo very valuable sa kanila. So Gretchen, thank you very much for your time. Coming over, and kahit na nawala ka, thank you very much, and thank you. Thank you for being my host today. Gretchen Ho just proved na kahit saan, court man o camera, you can serve, spike, and score if you play with heart. And with stories like Gretchen, we're reminded that every transition can still be a win. Ako po si Win Gatchalian, at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.